Magandang umaga muli mga kapatid. Tayo po ay magsimula na po sa ating mensahe po sa umaga po ito. Ang ating mensahe po ay tungkol sa biyaya ng Diyos. Ito po ay pinahayag sa pamagitan po ng ating Panginoon. Yung salitang biyaya, ang ibig lang sabihin po ay kaligtasan. Sinasabi lang sa atin kung saan ang pinanggalingan ng kaligtasan. Ito'y galing sa Diyos. Ito yung kanyang biyaya, hindi ito galing sa ating sariling pagpapagal o sa sarili nating kaisipan. Ito yung pinlano po ng Diyos sa mga panahon. So, ang ating pag-aaralan, ito po ay ginanap sa pamagitan ng ating Panginoon. Alam po ninyo ang kalagayan ng tao sa bagong tipan. Lahat ay nagkasala kanya. Dito sa mga Gentiles, sila ay nagkasala. Ang kailang kasalanan, ipinagpalit nila ang kalalati ng Diyos sa mga bagay na nilalang tulad kabuluhan kanya. Kahit ang mga bagay ay ipinakilala sa kanila ng Diyos at katotohanan. Yung mga Hudyo, sila ibinigyan ng kautusan ng Diyos na isang matuwid na kautusan sa pag-asa na sila ay magiging matuwid sa pagsunod ng kautusan. Kaya lang hindi rin. Inaatulan nila yung mga hentil na makasalanan, pero sila rin ay gano'n, kanya. So lahat ng mga hentil at mga Hudyo ay nagkasala. Hindi sila yung nasa alipin ng kasalanan. Wala silang paraan para sila makaalis sa kailang mga kasalanan. Dito po sa Matthew chapter 16 verse 26. Sapagkat mapapakinabangan ng tao, kumakaptan niya ang buong sanglibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. O ano ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Wala. Kung nagkasala tayo, wala tayong paraan para matanggal natin ang ating kasalanan ng magiging buhay kaparusahan. Kaya dito sa Romans chapter 5, verse 19, verse 20. Sabi sa Romans 3, verse 20, lalati nagkasala nga at di nakaabot sa kalati ng Diyos. Sapagkat kung paano sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ang naging mga kasalanan, hindi dahil sa ramalan natin yan, kundi tayo rin na nagkasala. Kaya din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami magiging mga matuwid. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdawi ng pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Ibig sabihin, kapag ang mga tao po ay nagkakasala at wala silang paraan para makatakas sa kasalanan, kailangan nilang biyaya ng Diyos. Dahil pinatunayan ng Diyos, lahat ng tayo nagkasala. So kailangan nila ang biyaya ng Diyos para sila ay makatakas sa kaparusahan ng kailang mga kasalanan. Yun ang biyaya. Ito'y galing sa Diyos. Kailangan natin ang tagapagligtas kanya. Hindi natin wala tayong paraan para sa atin ng ating sarili. So, binigyan ng Diyos ang kanyang biyaya sa pamagitan ng isang tagapagligtas. So, makikita natin ang biyaya. May ginawa ang Diyos. Actually, ito'y pinlano pa niya bago siya naglalat. Sabihin, mahal na sa isip ng Diyos, paano magkasalang tao, anong gagawin ko? So, meron siyang plano ng pagliligtas. Dito sa Ephesians chapter 1, verse 3, verse 7, purihin nawang Diyos sa tama ng ating Panginoon sa Kristo, na siya nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual sa kalangitan. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan. Ito yung pagkakamali ng iba na ito yung personal predestination. Hindi. Ang sinasabi niya rito, yung paraan kanya. Upang tayo maging banal at walang tungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo tinalaga sa pagkukop upang maging kanyang mga anak sa pamagitan ni Jesucristo kanya. Ayon sa kaputihan ng kanyang kalooban. Para sa kapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya na walang bayad sa atin sa pamagitan ng minamahal. Sa kanya, meron tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ang sinasabi ng talata, hindi tayo mismong personal na itinalagahan ng Diyos, kundi ang ating Panginoon kanya. Ang Panginoon na maging tagapagligtas natin, at kung sino man ang kay Kristo kanya, si maliligtas. So yan ang plano ng Diyos bago pa nilalang ang sanglibutan. Meron na siyang plano niligtas ang tao sa kanyang kasalanan. So, nung una nagkasaling tao, si Adam at saka si Eva,
Doon natin unang nagkaroon ng para bagang pahiwatig ng biyayang yun. So Genesis chapter 3 verse 15, nagkasala sila. Maglalagay ako sa inyo at sa isa sa babae ng kapagkapoog sa isa't isa kanya. At sa iyong bini at sa kanyang binhi. So may binhi yung babae, may binhi yung ulo po, kanya. Ay, si Satanas mo yun. Ito, dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sako mo. Pasinin natin, mas mahalaga yung ulo kaysa sa sako. Dito na malalaman natin yung ulo ay naglalarawan ng kapangyarihan. Ganyan. Siyang sisira ng iyong kapangyarihan. Ganyan sinasabi sa atin. Sa Genesis chapter 3 verse 15. Makikita rin po natin, tinawag dito si Abraham. Mula sa lupain ng Ur, ng Chaldees, ano po, at nagbigay siya ng mga pangako kay Abraham. Dito sa Genesis chapter 12, 1 to 3. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pupunta ka sa lupain, tuturo mo sa iyo kanya. Gagawin kita isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpahin ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamagitan mo, ang lahat ng sa lupa ay pagpapalain kanya. Ito ipangako ng Diyos kay Abraham. Yung unang dalawang pangako, yun ay pangako ng isang lupain at bansa kanya. So si Abraham ay maging isang dakilang bansa na may pag-aari lupain. Kanya. Yung sinasabi sa atin. Yung pangalawang bahagi ay ang spiritual na pangako kanya. Na mga tao maliligtas o pagpapalain sa pamagitan ni Abraham. So ito po yung mga pangako na makikita natin, dalawang bagay. May pangakong spiritual na nanggaling doon sa unang pangako kanya. Sabi siya, makikita rin po natin yung spiritual promise ay magagaling kay Abraham. Ito pong lupain na ipinangako kay Abraham. Nang araw na yon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham na sinasabi, ibinigay ko ang lupain ito sa iyong binhi. Mula sa ilog ng Egypto hanggang sa malaking ilog, ang ilog ng Euphrates, ang lupain na mga Kineo, Kiniseo, mga Kadmoneo, mga Eteo, Perizeo, Trephaim, at ang mga Amoreo, Cananeo, Gergeseo, at mga Jebuseo. Ito ang kailang lupain. So ito yung lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Kahit siya ibibigay ko ito kanya, sa yung magiging lahi na magagaling sa iyo kanya. Ito yung magiging lupain nila, magiging pag-aari nila bilang isang bahay na magagaling sa iyo, sabi ni Abraham. Dito po sa nung iyain niya si Isaac, at napatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan kanya. Doon si 18 talata. At sa pamagitan ng iyong binhi kanya. Noong una, sa pamagitan mo. Ngayon, unti-unti sinasabi ng Diyos sa iyong binhi kanya. Manggagaling sa kanya ay pagpapala ng lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig kanya. Ito po inulit din kay Isaac. Pararamihin ko yung binhi na kaya ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa iyo binhi ang lahat ng lupain ito at pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamagitan ng iyong binhi kanya. So ito yung binhi ni Abraham. Siyempre si Isaac ay anak ni Abraham. Si Isaac magagaling kanya yung binhi kanya na kung saan pagpapalain ng lahat ng sa lupa kanya. So ito yung tungkol sa spiritual na pangako ni Abraham. Siya yung bansa, saan nanggaling yun? Si Abraham, hindi naging bansa. Si Isaac, hindi rin. Si Jacob, ito ang simula ng bansang Israel. Dito nagsimula yung bansang Israel, yung sa 12 anak ni Jacob na panggagalingan ng ating Panginoon ayon sa laman. Pinalitan ng Diyos ang pangalan niya. Dito po sa Genesis 32 verse 25, na makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob. Hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagpuno sa kanya. Sinabi niya, bitiwan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan mo. Sinabi ng lalaki kay Jacob, ano ang pangalan mo? At kaya sinabi Jacob, ganyan. Ang ibig sabihin na ako, mandaraya. Supplanter, ganyan. Sinabi niya, ang iyong pangalan, hindi na magiging tatawagin ako, kundi Israel, ganyan. Sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay, ganyan.
So mula sa pangalan Jacob, siya yung tinawag ng pangalan niya, naging Israel, kanya. Mula sa masamang pangalan, patungo sa isang magandang pangalan. Ika'y nakipaglaban sa Diyos, sa mga tao, at ika'y nagtagumpay. Kaya ang pangalan niya ay Israel. Ito po ang lahi ni Jacob. Yung unang asawa niya, si Leah. Pasinin ninyo, si Rachel ang mahal ni Jacob. Pero under doon sa arrangement sa Old Testament, yung unang asawa ang tunay mong asawa. Ang katunayan niya, nung mamatay si Leah, siya inilibing sa kuweba ni Macpela, na kung saan nilibing si Abraham, si Sarah, si Isaac, at si Rebecca. At doon din nilibing si Leah. Si Rachel ay nilibing lang sa daan. So, yun makikita na sa Old Testament. At ito po ang mga anak ni Leah, si Reuben, si Simeon, Levi, Judah, Isaacar, Zebulun. Dalawa lang anak niya kay Rachel, si Joseph, at si Benjamin. Ito po si Bilha, na alipin ni Leah, Dan, Naphtali, at si Silpa, Gad at Asher, ganyan. Yun lang dalawa yun. Ang pangalan po ay si Reuben, ganyan. At ito si Judah ay may kahalagahan dahil dan magagaling ang ating Panginoon. Nung malapit na mamatay si Jacob at nagbigay siya ng basbas sa kanyang mga anak. Iba ang basbas kay Judah. Basahin po natin. Si Judah ay isang anak ng leon. Ganyan. Aking anak, ikaw ay umahon mula sa pagkahuli. Siya yung magmok na parang leon. Nagaya ng isang babaeng leon. Sino makakagising sa kanya? Ang setro ay hindi mahiwalay kay Judah, niyan tungkol sa pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa silo ay dumating. So si Judah, kanya, hindi mawawala ang pagkahari kay Judah, kanya. Judah ang mahalaga, siya po ang panggagalingan ng ating Panginoon. So hindi na yung 11 anak, kundi kay Judah lang, manggagaling ang ating Panginoon ayon sa laman. At sinabi ng Diyos kay Moises, kay Abraham, ang Israel ay pahirapan doon sa bansa na kung saan sila pupunta. At yan ang lupain ng Egypto. Sila ay pinahirapan, naging alipin sa lupain ng Egypto. Sa Genesis 15 verse 13. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, tunay na dapat mong malaman na iyong binhi, tumutungkol sa physical na binhi, ay magiging tagapagbayan sa lupain hindi kanila. At sila ay magiging mga alipin doon. At sila ay pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit ang bansang kanilang paglilingkuran ay aking ahatulan, at pagkatapos ay alis sila na may malaking ari-arian. Subalit ikaw ay payapang tutungo sa iyong mga ninuno, at ikay maililibing sa panahong lubos ng iyong katandaan. So patay na si Abraham. So doon sila ipaalis na sa Egypto, sa Exodus chapter 12 verse 35 at mga sumusunod, ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa sinabi sa kailan ni Moises. Sila yung mangi sa mga Egyptian ng mga alahas at napilak, mga alahas na ginto, mga damit. Binigyan ng Panginoon ng bayan ng biyaya sa paningin ng mga Egyptian, kaya ibinigay sa kailangan ng mga hingin nila. Kaya kanilang sinamsam ang mga Egyptian. Ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Ramesses hanggang sa Sukot, na may 6,000 lalaki na naglalakad bukod pa sa mga babae at mga bata. Sila ay lumabas sa Egypto na may malaking pag-aari. At mula sa Egypto, sila po ay naging isang malaking bansa. Kapalong po ni Joshua, sinasabi sa atin na itinupad ng Diyos ang lahat ng pangako niya. Ito ay lupain na pinangako ng Diyos kay Abraham. Sabi sa Joshua 21 verse 45, wala din siya sa lahat ng mabuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sangbayan ng Israel ang hindi natupad na ating nangyari. So yung mga premillennialists, sinasabi nila, hindi ko lupain na ipinangako kay Abraham, hindi nakamtan ng bansa ng Israel. Pero sabi ni Joshua, ginawa ng Diyos kanya lahat ng pangako. At ang katunayan, nakuha nila yung lupain. Mula doon sa sinasabi ng Diyos na boundary kay Abraham ng Diyos, dito mula sa ilog ng Egypto hanggang sa Euphrates River, kanya. Tingnan niyo dito sa 2 Samuel chapter 8 verse 3, nilupig din ni David si Adadezer na anak ni Rehab, na ahari ng Soba, hanggang siya umahayo upang ibalik ang kanyang kapangyarihan sa ilog Euphrates. Ano yung ibig sabihin nun? Upang ibalik kanya. So, dahil sa panatayan, hawak niya yun. For some reason, nakuha ng mga tao doon, pero bumalik sa kanya. Kung hindi yan
Hindi ang dating teritoryo, di pwede bumalik. Just sa Unang Hari, chapter 4, verse 21. Yes. At si Solomon ay naghari sa lahat ng mga kaharian mula sa Ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Pilisteo, hanggang sa hangganan ng Egypto. Sila nagdala ng mga priest at naglingkod kay Solomon sa lahat ng araw ng kanyang buhay. So nakuha nila yung lupain sa hari ni Solomon. At nandun yung pinangakong lupain ng Diyos. So tinupad ng Diyos yung pangakong lupain at bansa kay Abraham. Sila naging malaking bansa at nakumtan nila yung lupa kanya. So dito po sa pagdating po natin sa Bagong Tipan, yung pangako kay David na si Kristo na isang hari magagaling sa kanya, natupad din yun. Sahin po natin. Kapag ang inyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga pinuno, aking ibabaon ng iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking tatatag ang kanyang kaharian. Siya magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking tatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya magiging ang aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng mga pangampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit hindi ko alisin sa kanyang aking tapat na pag-ibig, gaya ng pag-alis ito kay Saul na aking inalis sa harapan mo. Awis sa kabahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap ko. Ang iyong trono ay matatatag magpakailanman. Ayon sa lahat ng salitang ito, tayo sa lahat ng pangitangan ito ay nagsalita sinatan kay David. So ito yung pangako ng Diyos kay David. Mula sa kanya ay magkakaroon ng isang hari. At ito yung tinupad ng Diyos. Dito po sa Mateo chapter 1, itong pinakaunang aklat sa Bagong Tipan. Bakit nandoon ang lahi ng Panginoon? Ang sabi ng unang pangungusap, ito ang aklat ng lahi ni Kristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Ang significance po niya, mayroong pangako ang Diyos kay Abraham na sa pamagitan ng kanyang binhi ay pagpapalala hanggang sa lupa kanya. May pangako rin ng Diyos kay David na sa pamagitan ng kanyang binhi ay magkakaroon siya ng kaharian na manatili magpakailanman kanya. Pagtuloy po natin ang lahi na ito, naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Judah kanya. Ang ating Panginoon galing sa lahi ni Judah. At ang ating Panginoon galing sa lahi ni David. Dito sa verse 6, naging anak ni Jesse si Haring David. Ito ang salin lahi ng ating Panginoon. Ang significance sa Mateo chapter 1, sinasabi lang ni Mateo sa mga Hudyo, ito si Kristo hindi niya pinaniniwalaan kanya, siyang hinihintay niyo. Yung mga pangako sa kailang mga ninuno, sapagkat siya anak ni David at anak ni Abraham, siya galing kay Judah kanya. Ayon po sa mga pangako sa Old Testament. So Genesis chapter 3 verse 15, yung unang ula. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapot sa isa't isa, at sa iyong bini at sa kanyang bini. Itong dudulog ng iyong ulo at ito ang dudulog ng kanyang sako. Kanya. Kailan natupad nyo? Siya'y lahi, siya'y bini ng babae, di ba? Kasi yung tayo sa Galatians 4 verse 4. Sumanang dumating ang ganap na kapanahonan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Bakit nina-emphasize nila yun? Wala namang taong ipinanganak sa isang lalaki. Para magbalik tayo dun sa unang hula ng kaligtasan kanya, siya'y bini ng babae kanya. Sino yung lahi ng ulupong? Sa Matthew 3:7, ngunit na makita niyang marami sa mga Pariseo at sa Saduceo ang nagdatingan upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, ganyan. Sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puto darating? Sino ba pumatay sa Panginoon? Yung mga Saduceo at Pariseo, di ba? So makikita natin sa kamatayan ng Panginoon, natupad itong Genesis chapter 3 verse 15. Sa Genesis chapter 22 verse 8, sino yung binhi? At sa pamagitan niyang binhi ay pagpapala lahat ng bansa sa lupa sa pagkasunod mo akin. Sino yung binhi na yun? Sa Galatians chapter 3 verse 16, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na katulad ng paniniwala ng mga Udyo na sila ang mga binhi na tungkol sa marami kundi tungkol sa isa. At sa yung binhi na si Kristo kanya. So yung binhi na kung saan, kanino, ang lahat ng kasalupay pagpapalain ay ang ating Panginoon.
Papatuloy pa sa verse 28, walang Hudyo, o Grego, walang Alipin, o Malaya, walang laki, babae, sapagkat yung lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo mga bini ni Abraham, mga tagapagmana sa pangako. Yun ang sinasabi, bilangin mo ito sa langit, ganun karami yung magiging binhi, ganyan. So, ang binhi ay ang ating Panginoon. Sa Kanya nanggaling ang pagpapala sa lahat ng mga tao. Siya namatay sa krus. Dito natapos ang kapangyarihan ng Diablo. Sabi niya, yung sako niya, mapapuksa ang ulo niya. Kaya, yamang mga anak ay nakibahagi sa laman ng dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Upang sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon, ay kanya mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa mga titiyang Diablo. Yan ang kapangyarihan. Yan ang ulo niya eh. Ang kapangyarihan ng Diablo ng kamatayan o ibig sabihin, sa pamagitan ng Diablo, tayo mahihiwalay sa Diyos. Ngayon, kanya, wala ka ng kapangyarihan ng Diablo. Kahit magkasala yung mga tao, may paraan upang siya maligtas. Kanya. Yan ang biyaya ng ating Panginoon. Doon natapos ang ulo ng ulo po. Sa Efeso 1:7, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Nung hindi namatay ang Panginoon, walang paraan na tayo matubos sa ating mga kasalanan. Pero siyang biyaya, sapagkat sa pamagitan ng kamatayan niya, ay nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dito po sa Gawa chapter 2 verse 30, maalala po natin yung pangako kay David. Yamang siya isang propeta at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na isa sa kanyang mga inapo ay ilulok niya sa kanyang trono. Yaman nakita niya ito bagong pangyayari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, niyang kanyang magkatawan nakita ng kabulungan. At ang Jesus na ito ibulang pinuwi ng Diyos at tungkol dito yung mga saksi kaming lahat. Kaya yaman pinarangalan sa kanyang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito sa pawang nakikita at narinig ninyo. Nung nabuhay na maguli ang Panginoon, pinatunayan niya na siya yung pinangako ng Diyos kay David na kanyang biningan niya. Yan ang anak ng Diyos. At nung siya'y nabuhay na maguli, sa Romans 1:4, at ipinayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ay sa Espiritu ng kabanalan sa pamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito si Yesu Cristo ng Panginoon natin. So pinatunayan niya na siya anak ng Diyos na may kapangyarihan. Kapangyarihan magpatawad sa ating mga kasalanan. Nung siya nabuhay na maguli, siya pinatunayan na siya anak ng Diyos. So mga kapatid, ito yung biyaya, sinasabi. Sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya, yun ang biyaya. Lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos, pinlano ng Diyos sa tinupad ng ating Panginoon nung siya namatay sa krus, yan ang biyaya ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo. Sa pamagitan ng biyaya, sapagkat sa biyaya, ang kamatayan ng Panginoon, kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya kung tayo maniniwala at magtitiwala doon. At ito hindi sa pamagitan ng sarili, diyan nagaling sa ating sariling kaisipan, ito yung kaloob ng Diyos. Kaya biyaya. Hindi sa pamagitan na magawa. Kahit ano pang gawin natin, iniisip natin matuwid na gawa. Pag nagkasala tayo, magsalanan ka kahit ano pang gawin mo. Upang sino man ay huwag mong malaki. Kasi kung tayo makagawa ng paraan, sa ating sariling paraan na tayo maligtas, pwede tayo magmalaki. Sapagkat tayo kanya pinakamahusay ng gawa, nila kay Kristo Jesus, para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ang una pa siya nating lakaran. So, yung plano ng Diyos. Tinatupad sa pamagitan ng ating Panginoon. Sa Titus 3:4, ngunit na mahayag ang kabutihan at kagandahan ng loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Iniligtas na tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ay sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ang pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Itong dalawang bagay na ito, isa dyan na bautismo, ito ay ayon sa biyaya ng Diyos. Ito yung paraan na makuha natin yung biyaya ng Diyos. Ang Espiritu ito na kanyang ibinuhos lang sagana sa atin sa pamagitan
ni Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Masingay niyo. Sabi rito, kaganda ng loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Dito sa pangalawang bahagi, sa pamamagitan ng Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Kung di pa natin pinaniniwalaan si Kristo ay Diyos, hindi tayo marunong magbasa. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Pero si Jesus ang ating tagapagligtas. So, ibig sabihin ng ating Panginoon ay Diyos. Di ba? Simple lang po yun. So, dito po sa Gawa, chapter 2, verse 22, ito'y pinatunayan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang magawa. At ang kanyang kamatayan ay ito'y sitakdang pasya at puhunang kalaban ng Diyos. Ito'y plano ng Diyos mula pa noong una. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Nang gawin nila na ipapako sa krus ng ating Panginoon, hindi naman sila kinuusap ng Diyos. Ito'y sa kanilang sariling kalooban at kaisipan. Pero nang gawin nila yon, tinupad nila ang plano ng Diyos. So, paano tayo magwawagi sa Diyos? Sa mga bagay na hindi natin labanan siya, pwede niyang gamitin yung laban sa ating ganyan. Yun ang paraan na nagkaroon tayo ng kaligtasan na umatay sa krus ang ating Panginoon. Kaya dito, sabi rito, kaya dapat malaman ng may katiyakan ng bunsang bayan ng Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang maaaring nila ito, nasaktan na kailang mga puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbabautismo, bawat sa inyo, sa pangalan sa Kristo, pagmapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung katunayan ng biyaya ng Diyos. Wala tayong paraan para maligtas tayo sa ating sariling paraan. Kundi lamang tayo patatawanan ng Diyos. Kung tayo maniniwala, magsisisi at magpabautismo, matatanggapin natin ang biyaya kanya ng kaligtasan. Ito'y tinupad sa pamagitan ng ating Panginoon. So, mula po nung lalagay na sa kalimutan, hanggang sa kamatayan ng Panginoon, hanggang sa kanyang pagkabuhin na maguli, yun ang biyaya ng Diyos. Na inianda niya sa panahon at tinupad niya pagdating ng ating Panginoon sa naman ay sa takdang panahon. Ganyan. May plano ng Diyos. At tinupad niya ang kanyang biyaya. So, ang biyaya po ng Diyos ay natupad sa ating Panginoon. Wala tayong paraan para tayo maligtas maliban sa biyayang ito. So, pasalamat tayo sa Diyos. Buwan ang kanyang pagmamahal at pagkaawa at pagkabag sa atin. Nakawawa tayo kung di mananatili tayo sa ganong kalagayan sa gitna ng ating kasalanan, tayo po'y mapupunta sa kaparusahan. Ayaw ng Diyos yun. Kaya siyang gawa ng paraan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Dito bilang pa ulit. Dito po sa 2 Peter chapter 3, verse 9. Kung hindi pa tayo sumunod sa Ebanghelyo ng Panginoon, ito tandaan po natin. At kung Kristiyano po tayo na hindi pa tayo lubos na sumasampalataya sa Diyos, ito isipin natin ganyan. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi na ito. Yan ang gusto ng Diyos, na tayo manubalik sa Kanya, upang makasama natin sa bungin na walang hanggan sa langit, at di po tayo mapunta sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. So, ang biyaya ng Diyos ay natupad sa pamamagitan ng ating Panginoon. Siya yung predestination. Yun ang predestination, yung biyaya ng Diyos. Yun ang predestination ng Diyos. Itinakda niya mangyari yan para kung sino man ay magtitiwala at susunod sa ating Panginoon, siya maliligtas. Hindi tinakda ng Diyos kung sino maliligtas. Itinakda ng Diyos kung paano tayo maliligtas. Yun ang kanyang walang biyaya. So ito po ang ating mensahe po sa mga dito. Bigay po natin muna kay Brother Raul ang pagpapawis.